Kamusta po kayong lahat mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kababayan? Hangad po namin ang inyong maayos na kalusugan sa piling po ng inyong sambahayan. Welcome pong muli sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect and Evangelical Mission. Inaanyayahan po namin kayo na minsan pa po, samahan po ninyo kami sa isa na namang napapanahon at makabuluhang pagtalakay na tinitiyak po namin sa inyo makatutulong po ng malaki sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, nakakatawag po ng pansin kung papaanong sa kasalukuyan ay nagaganap ang malalagim na mga pangyayari at mga sakuna na higit na matindi kaysa sa mga nakaraang mga panahon. Maging ang napakalawak na pinsala na idinudulot po ng mga ito. Nangyayari po ang mga bagay na ito hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Naniniwala po ang maraming mga tao na ang mga pangyayaring ito ay palatandaan na malapit na po ang kawakasan ng mundo o ang araw ng paghuhukom. Subalit hindi po kaila sa atin na hanggang sa ngayon ay may mga tao po na hindi naniniwala na may magaganap na paghuhukom. Kaya nga po, minarapat po namin mga kaibigan na sa pagkakataong ito ay talakayin po sa inyo. Pag-aralan po natin ang katunayan na may magaganap na paghuhukom. Mga kaibigan, bakit po napakahalaga na pag-aralan po natin ang bagay na ito? Ano po ba ang ipinagpauna ng mga apostol na magiging isipan at paniniwala ng mga tao tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Yan po ang unahin nating sagutin sa pamamagitan po ng mga talata ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Ganito po ang nakasulat dito po sa ikalawang Pedro 3, sa mga talatang 3 hanggang 4, ganito pong pahayag sa atin. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Mga kaibigan, ano po ang ipinagpauna ng mga apostol na magiging isipan at paniniwala ng mga tao tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Ayon po kay Apostol Pedro, lilibakin at pagtatawanan ang mga naniniwalang ang ating Panginoong Hesukristo ay babalik. Paano po sila lilibakin at pagtatawanan? Ang sabi po sa atin ng Biblia, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Mga kaibigan, hindi po ba ganito nga po ang sinasabi at ginagawa ng mga hindi naniniwala sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo? Karaniwan po na sinasabi po nila na napakatagal na raw nilang narinig ang tungkol sa bagay na ito. Ang tungkol sa ipinangakong pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi naman daw po natutupad. Alin po ba ang ipinangakong pagparito ng Panginoong Hesukristo na siyang tinutuya ng mga ayaw maniwala? Ang binasa ko po sa inyo kanina ay mga talatang 3 hanggang 4 ng ikalawang Pedro. Ang babasahin po namin sa pagkakataong ito ay itong nakasulat sa ikalawang Pedro 3, 7 at 10. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, ng sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang ipinangakong pagparito po ng Panginoong Hesukristo na tinutuya ng mga ayaw maniwala ay ang araw ng paghuhukom.
Ang magaganap sa araw na iyon, ayon po sa mga banal na kasulatan, ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang lahat ng mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan, sa makatwid, ito po ang pinakamalaking kapahamakan na magaganap sa mundo. Hindi po ito katulad lang ng kahit na anong kapahamakan na nasaksihan o nasasaksihan nating nangyayari ngayon sa mundo. Hindi po ito katulad lamang ng karaniwang sunog o di kaya ay forest fires lamang na localized sa isang lugar o isang bansa lamang. O di kaya ay ng heat waves na nararanasan po sa ilang mga bansa. Mga kaibigan, hindi po ito katulad lamang ng mga nagaganap na mga digmaan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bansa. Hindi rin po ito katulad ng pinsalang idinulot ng nagaganap na pandemya sa kasalukuyan, na ang nahawa na po ay milyong-milyong mga tao na at ang nangamatay ay daan-daang libo na. Sapagkat sa araw po ng paghuhukom, mga kaibigan, ang buong sanlibutan ay masusunog. Kaya kahit pagsama-samahin pa po ang lahat ng mga kapahamakang nagaganap sa daigdig ngayon, hindi po maitutulad man lang dito. Kaya mga kaibigan, napakalaking kamalian kapag ka po ipinagkibit balikat o ariing biro ang ukol sa araw ng paghuhukom. At isa pong malaking kamalian din, mga kaibigan, na pag-alinlanganan ng sino man ang tungkol sa bagay na ito, sapagkat tiyak po ng araw ng paghuhukom ay magaganap. Ano po ang katunayan na tiyak na magaganap ang araw ng paghuhukom? Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasang nakasulat, pahayag po ni Apostol Pablo, dito po sa Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga kaibigan, ang katunayang magaganap ang araw ng paghuhukom ay ang kamatayan ng tao. Paano po naging katunayan ang kamatayan ng tao na ang araw ng paghuhukom ay magaganap? Narinig po ninyo ang napakaliwanag na pahayag ni Apostol Pablo kung paano anyang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Wala pong sino man ang makatututol na ang tao ay mamamatay sapagkat nagaganap po yan araw-araw. At alam po natin, mga kaibigan, na wala pong makapipigil sa pagdating nito. Kung bakit po ay sapagkat ito ay itinakda po ng ating Panginoong Diyos. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang Diyos na siyang nagtakda ng kamatayan sa tao ay siya rin pong Diyos na nagtakda ng araw ng paghuhukom. Kaya, kung papaanong natutupad po ang kamatayan, tiyak po, mga kaibigan, na matutupad din ang paghuhukom. Dahil sigurado po at hindi mapipigilan ang pagdating ng araw ng paghuhukom, ano po ang ipinagagawa sa atin? Pakinggan po ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat dito naman po sa Mateo sa 24:44. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Mga kaibigan, dahil hindi po mapipigilan ang pagdating ng araw ng paghuhukom, pinapaghahanda tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil darating siya sa oras na hindi po natin iniisip o inaasahan. At hindi lang po dapat paghandaan ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, kundi dapat din po natin itong kasabikan. Bakit dapat po nating kasabikan ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo ang pahayag po ng banal na kasulatan na mababasa po natin dito po sa Apokalipsis 22 sa talatang 12. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Narinig po ba ninyong pahayag ng mga banal na kasulatan? Pahayag po ito ng ating Panginoong Hesukristo. May dalang gantimpala ang Panginoong Hesus para po sa mga nagsisipaghanda na naghihintay sa Kanya.
Ano po ang gantimpalang dala ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik? Tutuloy po natin ang pagbasa. Ngayon naman ay dito po sa Ebreo sa 9:28, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Si Kristo'y inihandog ng minsanan upang linisin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog ang sarili dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo ay ipagkakaloob po niya ang kaligtasan. Narinig po ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, siya'y muling darating upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Wala pong katumbas ang ipagkakaloob na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang maliligtas ang pagkakalooban din ng buhay na walang hanggan at karapatan na makatahan sa bayang banal. Kaya po, marapat lamang nakasabikan at paghandaan natin ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Subalit papaano po makakamit ng tao ang pangakong ito ng Panginoong Hesus na kaligtasan at buhay na walang hanggan? Sino kaya ang magiging mapapalad sa araw ng paghuhukom? Ang marurunong kaya? Ang mga taong matatalino kaya? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang nakasulat dito po sa unang Korinto. Sa 1:19, ganito po ang pahayag ng apostol na si Pablo. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Mga mahal na kaibigan, mahalaga po ang katalinuhan at karunungan. Subalit kung ngayon man po ay pinakikinabangan po ng tao ang kanyang katalinuhan at ang kanyang karunungan, subalit tiniyak po ng ating Panginoong Diyos na sa araw ng paghukom ang lahat ng yan ay wala na pong kabuluhan. Sapagkat hindi po iyan ang makapagliligtas sa tao pagdating ng araw ng paghuhukom. Baka naman po ang kapangyarihan at ang kayamanan ang maaaring magsanggalang sa tao sa araw ng paghuhukom. Pakinggan po natin ang sagot sa atin ng Biblia. Ganito naman po ang nakasulat dito po sa Sefanyas. Sa 1:14, babasahin ko po ang mga talatang 15 at 18. Ganito ang nakasulat. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kaibigan, kung papaanong hindi po makapagliligtas sa tao ang kanyang katalinuhan at ang kanyang karunungan sa araw ng paghuhukom, gayon din po, hindi siya maililigtas ng kanyang kapangyarihan at kayamanan sa araw na yaon. Sabi po ng Biblia, sisigaw ng kalagim-lagim doon ang makapangyarihan at hindi makapagliligtas sa kanila ang kanilang pilak at ang kanilang ginto. Pero sana po mga kaibigan ay naalaala po ninyo ang binasa po naming talata kanina. Darating po ang ating Panginoong Hesukristo at dala niya ang gantimpalang kaligtasan. Siya lamang po ang tanging ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na makapagliligtas sa tao. Subalit ito po ang napakahalagang tanong. Sino lamang po ang pinatutunayan ng Panginoong Hesukristo na mga taong ililigtas niya? Mababasa po natin ang kasagutan sa tanong na yan dito po sa pahayag po ng mga banal na kasulatan, pahayag ng Panginoong Hesukristo, dito po sa Juan 10:7 at 9. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa.
Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan, may mga mahalagang bagay po na dapat nating mapansin sa pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Una po, buong katotohanan. Wala pong bahid ng pag-aalinlangan. Hindi rin po opinyon, hindi po ito kuro-kuro o palapalagay. Kung may dapat pakinggan ng tao, ukol po sa kaligtasan, ay hindi po ang kung sino-sino lamang, kundi ang mismong tagapagligtas lamang natin at wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Meron pong dapat gawin ang tao para maligtas. Ano po ang kailangan niyang gawin? Kailangan niyang pumasok kay Kristo bilang pintuan. Wala pong itinatangi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga pong pahayag niya, sino man. Kasama po tayong lahat. Wala pong diskriminasyon, mayroon lamang pong kondisyon. Ang kondisyon po, mga kaibigan, ay pumasok sa loob ng fold or flock o sa loob ng kawan. Ano po ang tiniyak ng ating tagapagligtas sa mga susunod at papasok sa loob ng kawan? Tiniyak po ng Panginoong Hesukristo na sila po ay maliligtas. Ang kasunod na pinaka-logical na tanong po ay kung alin po ang kawan na kinapapalooban ng mga ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil po, mga kaibigan, ay inaabangan nyo na po ang kasagutan sa tanong na yan. Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ito po ang katotohanang itinuturo ng mga banal na kasulatan. Hindi po kami ang nagsulat ng Biblia. Mula't-mula po ay nasa Biblia na ang katotohanan ito. Kaya ito ang dapat po nating paniwalaan at hindi po ang sinasabi ng kung sino-sino. Ang kawan, napakaliwanag po, pahayag po ng Biblia, ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya dapat pong pumasok ang tao sa loob ng Iglesia ni Kristo upang matubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo at mapabilang sa mga taong ililigtas niya pagdating ng araw ng paghukom. Mga kaibigan, gaano po ba katiyak ang kaligtasan ng mga taong nagtamo ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang pahayag ng mga apostol na nakatala dito po sa Roma 5:8 hanggang 9. Ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Doon po sa mga nagtatanong o nagdaramdam, kapag ka po naririnig po nila na itinuturo ng Iglesia ni Kristo na ang mga maliligtas ay ang mga pumasok sa Iglesia ni Kristo, ginagamit pa nga po ito ng ibang mga tagapangaral para galitin o di kaya ay pag-alabin ang damdamin ng mga tao laban sa Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, hindi po ito inangkin lamang ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang katotohanan, ito po mismo ang nakasulat sa Biblia. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, sigurado po ang kaligtasan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo dahil sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa Iglesia ni Kristo. E baka po isipin ng tao na marami po siyang intindihin sa buhay na ito, kaya saka na lamang po niya haharapin ang nauukol sa kanyang kaligtasan. Na ito po ay hindi niya priority sa ngayon. Tama po ba ang ganitong mentalidad? Hindi po, mga kaibigan. Sapagkat malapit na po ang araw ng paghukom o ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo.
Bukod pa po sa hindi po natin hawak ang ating buhay. Hindi po natin alam kung bukas makalawa ay buhay pa tayo o datnan na po ng kamatayan. Paano po tayo nakasisiguro na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Ibinabala po ng ating Panginoong Hesukristo mismo ang mga magaganap kapag ka po malapit na po ang kawakasan ng mundo. Ganito po ang ating mababasang nakatala. Dito po sa mga banal na kasulatan, pakinggan po ninyo ang Mateo 24:3-6 hanggang 8. Pagkatapos, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay lumapit upang kausapin siya ng sarilinan. Sabihin mo sa amin, tanong nila, kailan mangyayari ang lahat ng mga bagay na ito? At ano ang mangyayari upang papaghandain, i-alerto kami na sa lalong madaling panahon ay muli kang darating at ang katapusan ng panahon ay malapit na. At makaririnig kayo ng mga digmaan at mga balita ng marami pang mga digmaan. Subalit huwag kayong maalarma. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay dapat maganap. Subalit hindi ito nangangahulugan na ang wakas ay dumating na. Sapagkat kapag ang wakas ay totoong papalapit na, maraming mga bansa ang titindig at makikipagdigma laban sa maraming ibang mga bansa at ang mga kaharian laban sa ibang mga kaharian. At magkakaroon ng mga pagkakagutom, mga epidemya ng mga sakit at mga lindol sa iba't ibang dako. Subalit kahit ang mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Mga kaibigan, hindi po ba't ito nga po ang nakikita po nating nangyayari ngayon? Matinding gutom na nararanasan ng maraming mga tao, kahirapan, lindol sa iba't ibang dako, iba't ibang uri ng mga kalamidad na hindi po karpangkaraniwan ng lakas at tindi. Kasama na po sa binanggit ng Panginoong Hesukristo ang epidemya ng mga sakit. Lumalaganap din po ang iba't ibang uri ng mga kasamaan. Nagaganap po ang lahat ng mga ito sapagkat ang wakas ay totoong papalapit na. Mga kaibigan, nagsisikap po tayo na huwag mahawa ng COVID-19 sapagkat alam po natin ang pinsalang maaaring idulot nito sa buhay natin. Subalit, ano po ang magiging kabuluhan kung maligtas tayo mula po sa kamatayan na dulot ng karamdamang ito kung pagdating naman ng araw ng paghuhukom ay hindi po tayo maliligtas? Kaya nananawagan po kami sa lahat. Sana po ay huwag tayong magpakalibang at huwag po nating ubusin ang ating panahon at ang lahat ng ating magagawa para lamang po sa mga material na bagay sa mundong ito. Sana po, mga kaibigan, anumang araw o oras dumating ang ating Panginoong Hesukristo o ang araw ng paghukom, ay datnan tayong lahat na nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo upang tayong lahat ay mapabilang sa mga mapapalad na magtatamo ng kaligtasan sa pagsalubong sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, salamat po ng napakarami sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Bago po tayo matapos, ay inaanyayahan po namin kayo, samahan po ninyo kami sa isang maikling panalangin. Manaming Diyos, pinupuri at niluluwalhati ka po namin. Sinasamba po namin ang napakabanal mo pong pangalan. Salamat po ng napakarami sa iyo, Ama. Pinahintulot mo pong muli na mapag-aralan namin ang iyong mga dakilang katotohanan. Hinihiling po namin sa iyo, nawa lahat ng naabot ng pangangaral na ito, pagkalooban mo po ng katalinuhang nanggagaling sa iyo. Maunawa ang lubos ang halaga ng pag-anib sa iyong banal na iglesia at naway tawagin mo po sa tunay na paglilingkod sa iyo. Tulungan mo rin po kami na pagkalooban mo po ng malusog na pangangatawan. Iligtas mo po sa anumang uri ng kapahamakan, maging ng mabibigat na karamdaman. Pakipagpalain mo po ang aming buong sambahayan at ipagkaloob po ang aming mga pangangailangan. Basbasan mo po, Ama, ang buong iglesia. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, patuloy po kaming payapang makapaglingkod sa iyo.
Ang lahat po ng ito, magalang na po naming hinihiling sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.